Hello po sa inyo. Thank you very much po for watching this recorded Zoom presentation with regards po dito sa logistics business na amin pong ino-offer, ang PhilX Solutions Corporation. Bago po tayo mag-start sa ating pong discussion, meron lamang po akong ipi-play na mixing VTR. Panoorin po natin. Service Solution, a hassle-free personal and business solution. The core and spirit that drives PhilX Solutions Corporation to the infinite evolution of its platform and services. From wide e-commerce experience, products research and development, business process outsourcing, PhilX Solutions Corporation's foundation in the business industry, rooted deeply and now ready for its logistics venture. In positioning our services in the industry, our commitment is more than just marketing. Our strength in the BPO experience should take PhilX into the next level of customer experience. More than a fast and reliable delivery, affordable rates, PhilX Customer Service Support Group will provide utmost performance to assure customer experience. Customer-oriented service, one of our core values that will lead us to the goal. In few more years to come, challenging our limits, charging our strengths, while enriching our experiences is what PhilX Solutions Corporation's profound commitment to reach service excellence. By the year 2025, PhilX Solutions Corporation envisions itself as a well-established service provider to individuals and businesses with outstanding credibility and integrity. Service Revolution. Nearby years to come, PhilX Solutions Corporation shall be a trendsetter in the logistics industry. More than taking initiative to be precisioned on business-to-business or business-to-customer transactions, PhilX Solutions Corporation will provide state-of-the-art, a highly revolutionized strategies that will entice the market to have our services be in their daily lives. PhilX Solutions Corporation's Express Logistics Services is just the beginning of our journey. In more years to come, we're committed to pursue our goals and dreams to provide our nation's needs in personal and business solutions. PhilX Solutions Corporations, in the heart of the Filipinos and soon, the world. Kaya, i-PhilX mo na yan! Again po, thank you very much po for watching this recorded Zoom presentation with PhilX. Ako nga po pala si Sam, ako po ang CEO and President of PhilX. And meet our brand ambassador, Miss Sanya Lopez, at marami pa pong mga social media influencers ang ngayon po ay makakasama po natin for our brand promotion. Yan po ang ilan sa mga snapshots ng ating pong mga riders with their uniforms and staffs with their uniforms. Alam niyo po dito sa Pilipinas, meron pong dalawang logistic trend. Ano po, unahin na po natin yung pong conventional, ano po yung alam na natin at nakagawian na natin. Ito po yung nationwide delivery. Sa iba po, next day delivery or depende saan ang galing yung parcel, saan siya pupunta, hindi ka agad nakukuha sa same day, ano po, sa araw na mismong ipinadala or nag-order ang isa pong customer na kailangang ipadala sa isang logistics company. Maaaring tumakbo ng kinabukasan, so susunod na araw or after 3 days or 1 week, depende nga po sa pinagmulan saan at kung saan siya pupunta. Kagaya po ni LBC, JRS, JNT, si Flash, ano po, at marami pa pong iba na nasa nationwide delivery. At yung mga nauuso na po ngayon, ito po yung tinatawag na same-day delivery. Kagaya po yan ni Lalamove, ni Grab, ni Foodpanda, na kung saan pagka nagpadala ka ngayon, after few hours or minutes, kung malapit lang, nandun na agad sa padadalahan mo. Ano? At mapapansin niyo po, yung dalawang trend po ng logistics dito po sa Pilipinas, dalawang magkahiwalay po talaga na market po yan at yung mga kumpanya po na nandyan, nakafocus sila o hindi sila nakikialam doon po sa kabilang trend. Halimbawa, si LBC, JRS, JNT, ano po, nationwide delivery po sila, ano po. Mapapansin po ninyo, dyan talaga sila nakafocus, ano po. Wala po silang functionality, walang feature sa kanila pong application or services ng same-day delivery. At kung napansin po ninyo, ano, ganun din yung mga nasa same-day delivery, kagaya ni Foodpanda, ni Grab, ni Lalamove, ni Transportify,
diyan lamang po sila yung feature ng kanila pong services. Hindi po sila nagke-cater or walang feature sa kanila yung nationwide delivery. Ano po? Si PhilX, nasaan po ba diyan? Ano po? Originally, si PhilX po, dinesign po natin ito para po sa nationwide delivery sa pangangailangan ng mga nagpapadala ng parcel na normally mga online seller. Kasi kami po, we are an online seller since 2015. Ano po? Actually, 2011 pa lamang po into selling na po tayo. Pero since that time, hindi pa uso ang online selling, offline. Ano po? And nung nagkaroon na po ng social media marketing, isa po kami sa mga nagsimula po diyan na mag-take advantage ng marketing strategy ng social media. And mga around 2016 to 2017, mas naparami po namin yung amin pong sales at nangangailangan kami ng serbisyo ng logistics company. So ibinabato po namin yan sa iba't iba pong mga logistics company. Ano po? And primarily, ang yung kulay pula na kumpanya, diyan, nagpapaship po kami diyan as an online seller. At doon po namin nakita yun pong potential ng logistics business. Nagsimula po kami noong 2017 sa maliit na scale lang, Metro Manila area lamang po, nag-hire ng mga riders na binibigyan ng per ride commission, ano po, at nakita po natin dyan yung ganda ng future ng logistics business. Kaya po nung nag-pandemic 2020, ay sinimula na pong i-develop ang system po na PhilX ng PhilX at nairehistro na nga po sa Securities and Exchange Commission si PhilX at nag-operate po tayo, nagsimula po tayo ng July 8, 2021. So mahigit isang taon po yung naging development ng system po natin at nakafocus po yan sa nationwide delivery services po. Ano po. So dahil yun po yung amin pong primary needs that time. Ano po. Pero nung i-develop po natin si PhilX ay iniready na rin po natin ito na makasabay po sa pangangailangan sa same day delivery. That means po yung application po natin ng PhilX hindi lamang po yan nakatutok sa nationwide delivery, kundi may functionality rin po ito ng same-day delivery. At patuloy po yan na i-develop. Ano po? That means, ano po, sa isang application, sa mga user po natin, pwede na nating maservisyuhan ng nationwide delivery at saka po ng same-day delivery. So, sa dalawang industriya, sa dalawang trend po na ito, pasok po si PhilX and later on makikita po ninyo ano yung advantage po nito in comparison with our competitors na nakafocus lamang sila, yung features nila, yung services nila ay doon lamang sa isang trend lamang ano po. So very simple ang ideology ng ating pong services. Ang isang customer mag-download lang siya ng application sa mobile phone niya, mobile device niya and hassle-free na. Hindi na niya kailangan pa pumila, makipagsiksikan sa isang branch, mag-spend ng time, effort, pera, ano po, pamasahe para lamang makapagpadala siya. Kundi with using our app na ida-download niya, pwede na siya doon mag-book at rider na natin ang pipick up po sa kanya. Hassle-free service. Ito po ang application natin. Meron tayong dalawang application. Una po yung customer or client app. Ito po yung dina-download ng mga customer na gusto po mag-avail ng ating pong services. And we have the driver app na kung saan dito naman pumapasok sa driver app yung mga booking na pwede pong i-take ng mga rider natin, pick upin sa shipper at dalhin po sa mga branches po natin. Bigyan ko po kayo ng ilan po sa mga snapshots. Ano po, though maaaring sa pagkakataon na ito, pagka po kayo ay nag-download ng app po natin, ay hindi na po ganyan yung kanya pong interface kasi time to time nag-i-innovate po tayo, ina-upgrade natin yung system para mas maging friendly user po siya. Ayan, so very simple gamitin yung application po natin. Ano, we have the regular delivery, we have the same day delivery. Ano po, so sa regular delivery po, sa same-day delivery, makikita niyo dyan ang iba't ibang klase ng mga sasakyan pagka po available na sa application natin. But right now, as of the moment, as I speak, ano po, ang nilaunch natin muna, sinimulan natin sa bicycle motorcycle. Ayan. And pwede niyang matrack yung mga parcel na kanyang pong ipinadala sa regular nationwide delivery po yan. Makikita rin dito naman, ito naman yung wallet ng ating pong customer kung saan makikita niya yung mga for collection niya or yung mga collected COD amounts na i-deposit sa kanya ni company. Sa driver app, ito naman po ang mga snapshots po niyan. Una ay registration.
And once na accepted yung registration nila, pwede lalabas na po yung pick up and deliver. Ano po? So pag may mga orders, papasok dyan, pwede nilang i-take, pwede na nilang pick upin, or kung may mga for delivery dyan, pwede nilang i-take at pwede na nilang i-deliver. Kagaya po niya mga example na nakikita po ninyo sa screen. Makikita rin ng rider magkano ang kinita niya for the day. And other services na marami pa pong madadagdag dyan na later on, yung ilan po dyan papasadahan po natin. So, papaano mag-branch kay PhilX? Paano mag-franchise? Magkano ba ang capitalization kay PhilX? Ano po? Ang ating pong authorized branch operator capitalization is 275,000 pesos. Lifetime na po yan. Ano po? At meron po tayong 100,000 pesos na security bond. Ano po? So again po, yung pong capitalization po natin lifetime. Yung pinaka-franchise kung sa mas madali pong term na pagkakaunawa. But we use the term authorized branch operator. Ano po? So ang tawag po sa atin ay mga operators ni PhilX. Hindi po franchisee. Ano po? Dahil po normally sa franchising, meron po diyang royalty fee. Ang franchising normally may terms yan, maaaring 5 years, 10 years, after that mate-terminate and then renewal, bayad po uli. Ano po? Kay PhilX po, as an authorized branch operator, you are considered as our partner. Ano po? At ang partnership po natin lifetime po yan. And we have branch integrated services, mga karagdagan pa pong mga modes and ways ng mga pagkakakitaan po natin at marami pa pong i-develop soon. Ano po, lahat po ng mga added services po natin na yan ay included na sa atin pong hub operator package. Para saan naman po yung security band? Ang security band po is fully refundable. If in case, ano po, for whatever reason, whether the reason is valid or invalid, it is fully refundable. Halimbawa po, bakit po may security band? Kasi karamihan po ng mga parcels na ipinapadala ngayon ay COD or mayroon pong cash on delivery. Sigurado na nag-order kayo kay Shopee, for example, or Lazada. Ang mga tao ngayon, hindi lang naman Filipinos, ang karamihan ng tao ngayon, gusto nila na makuha mo nila yung parcel bago nila bayaran. Ano po? So that means yung mga city operator po natin, may mga collected amounts po kayo. May mga cash collections po na nire-remit sa inyo yung mga riders po natin. Ano po? So yung security band will serve as security for all the transactions. For example, ano po? Sample scenario lamang po ito. May isang operator, meron siyang 10 parcel. For example, each parcel is worth 3,000 pesos na COD. So dineliver yun ng rider niya, may collection na 30,000 pesos, iniremit po ngayon sa operator. And for whatever reason, ay biglang nawala sa circulation yung operator. Hindi makontak, as in, for example, ay nawalan ng communication. Siyempre, yun pong mga shipper po natin, yung mga nagpadala, hahanapin na nila eh. Kasi nakita nila sa system, delivered na. So, hihintayin nila na mai-deposit na natin sa kanila yung mga COD amount. Siyempre, hahanapin nila yan. Nasaan na yung mga collected amounts sa 30,000? For example, kailangan ko na yan kasi kailangan ko ng pang-rolyo sa aking negosyo, puhunan sa aking inventory. For whatever reason, nawala sa circulation yung isang operator. So, doon po huhugutin sa security band na 100,000 pesos, yun pong claims ng ating pong mga shipper. For instance lamang po yun, sample scenario lamang po yan, kaya may security band po tayo to protect our customer, to protect all the transaction, to protect our business. And actually, mababa po itong security band na ito kasi kung susubukan nyo pong alamin sa mga direct competitor po natin, like for example, kay JNT, nagtataasan po 7 digits na po ang mga security bands po nila diyan. Ito lamang po yung minimal na isinet natin for now as of the moment na napapanood po ninyo ito dahil nasa initial stage pa rin po si PhilX. But then again, this is a lifetime engagement. At sa lahat po ng mga added services po natin, soon na madadagdag po sa atin pong mga branches sa ating negosyo, the security band will also function to cover the security of the transactions. Meron nga po tayong na-mention ko, plus branch integrated services. So, dito po sa ating negosyo na logistics, ang good news, para sa mga pioneer operator, as long as napapanood po ninyo ito, you are considered as a pioneer operator of PhilX. Yung mga added services po natin, kung ano man po madadagdag pa natin na mga serbisyo na pwede tayong kumita,
all-in kasama na po dito. Wala na kayong separate pambabayaran para po sa mga yon. Ito po yung mga example po na functional na po sa atin pong application po, and once na nag-put up po kayo ng branch. So once na nag-put up po kayo ng branch, may mga integrated services po tayo. Pwede na po kayong magpa-loading. So may separate po kayong kita dyan. Po? Pwede na rin ang money remittance. May separate din po kayong kita dyan. Pwede po kayo magpa-cash in, cash out. Especially yung nakikita nyo pong company logo na naka-flash po sa screen. At meron na rin po tayong bills payments or payment center. At marami po na mga merchants nandiyan na po sa atin pong bills payment services system. Po? So pwede po kayong kumita sa lahat po ng yan. Po? Ito pa po, karagdagan, meron po tayong insurance products. Kasi po si Philex ay isa rin pong insurance provider, po, insurance products provider. Po? So meron tayong life insurance, may comprehensive insurance po tayo. We have life or death insurance, HMO mutual funds, educational plans, investment plans, at marami pa pong soon na madadagdag po sa mga added services po natin. And after watching this video, po, may joinan pa kayo to proceed with your application. May mga i-discuss pa po sila doon na maaaring hindi na po inabot ang presentation na ito, na mga nadagdag pa at madadagdag pa. Again po, for the pioneer operators, ang privilege po ninyo, wala na pong separate pang payment sa lahat po ng ito. At sa mga upcoming na mga madadagdag pa very soon. Alam niyo po ba sa ibang company, yun pong bills payments pa lang na pinakita ko po sa inyo kanina. Ganito po ang franchise po nila para po dyan. Kagaya po dyan sa nakikita nyo, po, kay Unified, ang payment center package po niya, 175,000 pesos. Payment center pa lamang po yan. Po, kay Go VIP Center naman, halos kalahating milyon. At yung kilalang-kilala po na Bayad Center na pagmamayari po ng Meralco, ang franchise cost po niyan is 250,000 pesos valid for 7 years contract. And of course, syempre, after that renewal at maaaring bayad po uli kayo. Po, kay Philex, again po, ito pong mga ito, wala ng separate na payment. All-in kasama na po yan sa hub operator package po natin na na-discuss po natin sa previous slide. Ang coverage po, kung gusto niyo po mag-put up ng branch or maging operator dyan po sa area po ninyo, is 50,000 population radius. And ito po ibinasi po natin, later on ipapakita po namin sa inyo sa isa pong direct competitor po natin. Po? And meron po kayong right of first refusal in case na kailangan magdagdag ng operator sa area po ninyo na pasok doon sa population radius. Like for example, si LBC, po, kung mapansin nyo sa isang, minsan sa isang street or avenue, may magkatapat dyan ng LBC, dito lamang sa may malapit sa amin sa Pasig, po, sa may SM, sa SM East Ortigas, may LBC sa loob ng SM. Halos karamihan ng SM may LBC sa loob. And dito sa SM East Ortigas, sa loob ng SM may LBC branch. Paglabas mo, tapat lang mismo ng SM, may isa pa uling branch ng LBC. So if in case, kasi po ang target po natin is to compete with our direct competitor, primarily with LBC, po. So if in case natapatan ng labanan, po, to reach the competitive advantage na kailangan natin kung nasan sa LBC, dapat may PhilX din. Kung gano'n na po ang labanan in the future, po, at pumasok po dito sa 50,000 population radius, as a pioneer operator, bilang nauna doon sa area, nasa inyo po yung right of first refusal. Ibig sabihin, kayo po ang merong unang right na magdesisyon if kukunin nyo po yung account na kailangan po nating buksan na pasok po sa population radius po ninyo. If ayaw nyo, saka lang po siya i-offer sa iba pong qualified applicant. Minsan po sa isang area, po, sa isang avenue, sa isang barangay, sa isang bayan, po, may multiple LBC, may multiple branches po yung direct competitor natin, po. Basta nauna ka sa area na yon, pasok doon sa population radius mo, nasa iyo yung right of first refusal kung kailangan na nating humabol sa tapatan, po. Sa same-day delivery naman natin, ang mga papasok nga po dyan, kagaya nung nakita nyo na kanina sa snapshot ng ating pong same-day, ating pong customer app, merong bicycle, motorcycle, sedan, hatchback, SUV, minivan, yan, etc. Marami pong madadagdag dyan. Po? Kaya kung pwede ito dinidiscuss, pinapakita sa inyo, kasi later on makikita po ninyo, nakikita rin po kayo dito sa same-day delivery. At napakaganda po ng pinaka-advantage po ninyo dito. Po?
Sa client app naman po natin, ano po, mag-o-offer nga po tayo dyan ng same-day delivery or on-demand delivery services. At nandyan na po, functional na yung nationwide delivery services po natin. Ano po. So nag-offer tayo ng free pick up. Ano po, meron lamang po tayong minimum 6 parcel na kinu-qualify for free pick up. If the parcel is below 5 parcels, yung ipapapick up niya, may 35 pesos pick up charge. Kasama na po yun na nagko-compute doon po sa total amount na babayaran niya, system generated po yun. Ano po? And though meron tayong 35 pesos pick-up charge, kahit na isa lang ipapaship niya, eh di hamak na mas mura pa rin tayo sa mga competitor po natin. Ano po? At later on, ano po, or po pwede po na, actually, nakapublish po yan sa website po natin, sa maraming social media po natin, yung ating pong competitive rate. Ano po? Low rate po, no, as low as 80 pesos sa 0 to 1 kilogram. Pero meron na rin po tayong bago po ngayon, yung 0 to 500 grams na as low as 60 pesos. And kung yung mga dairy competitor natin nag-o-offer sila ng mga 10%, 15%, 20% discount, nakikipag-compete din po tayo dyan. Kaya rin po natin tapatan po yan. Kaya nandyan po nananatili yung competitive advantage po natin. Nag-o-offer po tayo ng COD, easy track and trace, kasi sa app pa lang makikita na nila anong status ng mga parcel nila. At meron po tayong customer support. Sa driver app naman po natin, yung mga driver or riders po natin, sa same day delivery, pag nag-up na po yan, ano po, or baka as of the moment na napapanood po ninyo ito, naka-up na po yan, initially, nag-offer po tayo sa kanila ng up to 90% commission for same day delivery. But ang standard po natin is 80% delivery commission for same day delivery. And nagbibigay tayo ng mga free kickstart load. Ano, it depends on the registration package na pinasukan or inavail ng rider po natin, but up to 1,000 pesos ang free kickstart load po natin sa mga rider. Mag-offer tayo ng mga seasonal rewards and promos. At ang kita po ng mga rider po naman natin sa pagdi-deliver ng parcel doon sa regular delivery. Halimbawa, may mga parcel sa branches po ninyo. Ano po? Kasi ito yung una ko pong na-mention sa same day delivery po yan. 80% delivery commission po sila. Ano po? But it depends. Ano po, may mga pagkakataon na nagbibigay tayo ng promo up to 90%. Paano naman sa mga parcel? Halimbawa, may mga parcel sa branch nyo. O kaya, may mga customer na magpapa-pick up ng parcel. Ang kita po nila doon, 30 pesos per pick up, per piece, and 30 pesos per delivery per piece. Ano po? Pagka po marami yung ipapa-pick up, halimbawa isang online seller, 100 yung parcel na ipapa-pick up, ano po? Ang computation po doon is 5 pesos per parcel for more than 6 items na scheduled for pick up sa isang shipper or sa isang sender. Napakalaki po niyan kung ihahalin tulad po ninyo sa mga direct competitor po natin. To mention out, ano po? Yung dalawang malalaking mga platform, ano po? Si S at si L, ano po? Ang mga rider po na mga nagdi-deliver po dyan, normally ang quota po nila is 650 to 60 parcel minimum, ano po. Pero ang bitbit po nila normally 100 parcel pataas yung bitbit po nila. Kung yun po ay kukumputin po ninyo, ang binibigay po sa kanila is arawan na sweldo, gasoline allowance, motorcycle allowance, tapos incentive. Normally ang incentive is 10 pesos per parcel in excess of the minimum quota na 50 or 60. It depends doon sa hub. Ano po, normally ang karamihan na quota po is 80 pataas ang quota. So kung kukumputin po ninyo yun, ano po yung kinikita po nila sa buong maghapon, ano po, i-divide po doon sa parcel na quota na kailangan nilang i-deliver, ang allotted lamang po sa kanila per piece is around 10 to 12 pesos. Minsan bumabagsak pa yan ng 8 pesos. So sa atin po, napakalaki ng allotment natin para sa mga rider. Ibig sabihin, halimbawa, kung may 50 lang siya, kung may 50 siyang parcel na pwedeng i-deliver, times 30 pesos, 1,500 po kaagad yun. Kung sa 100 naman i-deliver niya, 3,000 pesos po yun. Compare doon sa kabila na mga na-mention ko kanina, arawan, allowances, baka umabot lang po siya doon ng mga sa 100 parcel, maring umabot lang siya ng 1,200 pesos. Sa atin po, more than that, almost triple yung allotted budget po natin para sa mga rider. Ano po? Kaya sigurado po na magugustuhan ito ng mga magiging rider sa area po ninyo. Maring hindi lang nila ma-appreciate pa sa una kasi kung magsisimula kayo ng branch yan, magsisimula yan sa low volume. Sa pinakamababang volume, ano po,
hanggang sa unti-unti siyang dumami. At doon po nila mararamdaman yung ganda ng offer na kita po natin. Kaya later on, meron po kami mga i-discuss po sa inyo ng mga strategy how to find the right delivery rider partner po ninyo. Ano po? So, papaano ang proseso ng atin pong delivery? Yung delivery chain na tinatawag. Ang delivery chain po natin is moving up, papunta po sa taas. Ano po? Ito po ang latest na mga ini-implement na po, lalo na po sa mga progressive country pagdating po sa franchise business model ng logistics. Ito pong moving up. Kasi ang conventional is moving down dahil karamihan po ng mga logistics company-owned operation. Ano po? So, sa franchising po is moving up po yung movement po natin. Paano po yon? Halimbawa, may isang magpapadala ng parcel or yung sender. So, magbubook siya sa app po natin. Papasok po yung booking sa rider or driver app. So, si rider po ngayon or driver, kukunin niya po doon sa sender, doon sa magpapadala. And then lahat po nang na-collect niya, ano po. So hindi naman yung pag pinick up niya, dadalhin niya kaagad sa inyo. Hindi po 'yon. Pwede po niya yung ipunin muna, tatahiin niya yung ruta niya, iikutan niya, and then saka po niya lahat ng na-pick up niya on cut-off time, ano po, na atin pong ituturo sa kanila, amin pong i-orient sa kanila, i-forward po nila sa branch po ninyo. Okay? So lahat po ngayon ng naipon sa branch po ninyo ng mga parcel ay i-forward po ninyo sa provincial or district operator. Halimbawa po kayo ay nasa Cebu for example. Kung kayo halimbawa ay nasa Minglanilla for example, ang provincial hub po diyan nasa Cebu City. So lahat po ng naipon sa branch po ninyo, dadalhin niyo po sa provincial operator. Again po, moving up. Kayo po yung magpo-forward sa provincial operator. Lahat naman po ng naipon sa provincial hub, i-forward po yon ng provincial hub or district hub operator sa regional or sa regional operator, regional or DC or distribution center. So, yan po yung tatlo pong movements ng mga parcel po natin from branch going to the provincial hub and from provincial hub to the regional hub. So, lahat po ngayon ng mga na-forward sa regional hub ay dadalhin po yun sa central sorting facility kung saan man po yung mga assigned distribution center or sorting facility po natin per area. And from there, magkakaroon po dyan ng palitan ng pasahan. Halimbawa po, si regional operator nag-forward sa central sortation area po natin. Yung pong regional operator ng other area, nag-forward din po doon. So kung saan papunta yung mga parcel na pinadala ng sender po ninyo, ipapasa na po yun doon po sa assigned na mga pupuntahang regional operator. Kung yan man ay papunta ng, naging example natin kanina is Visayas, kung papunta naman ng Luzon yan, may mga process po tayo ng air freight ng mga dinadaanan, ibinabato po yan sa sortation area dito naman sa Luzon para pag-forward dito ng regional operator na sa kanya mapupunta yung parcel from the sender, i-hand over naman namin po sa kanya. So, para pagbalik po ng regional operator or pag-forward namin sa regional operator ng mga parcel po na mapupunta sa kanya, pag-pick up sa kanya ng provincial operator, i-hand over na po sa kanya. And then from provincial operator to the receiver branch. So, kung maalala po ninyo, dito po, balikan natin yung simula. Lahat ng naipon na parcel sa area po ninyo, tinorward niyo sa provincial operator. So, ita-turn over naman sa inyo ng provincial operator yung mga for delivery sa area po ninyo. Kumbaga parang nagpalitan lang kayo. Para pagbalik po ninyo sa branch po ninyo, bit-bit nyo naman na yung mga for delivery sa area po ninyo. So nasa branch nyo na ngayon yung mga parcel na for delivery sa area nyo and babarilin po uli yun ng atin pong scanner, papasok po uli yun sa rider app or sa driver app. And then pag tinake po yun ng rider doon sa destination area, pwede na niyang i-deliver sa receiver. So ganun lamang po yun from the sender, pinasa po sa tatlo pong chain po natin, and nagkaroon ng palitan, napunta po sa pupuntahang region, province, municipality or city, in-scan, papasok ulit sa driver app, and then i-deliver na sa receiver.
Yung RTS naman na tinatawag or yung return to sender, ito po yung mga, halimbawa, na bogus buyer siya, ano po, hindi ni-receive o lumipat o for whatever reason, hindi ma-deliver yung parcel. Kung ano po yung naging process ng kasahan po ng papunta, ganun lang din naman po yung pabalik. Ito naman po yung conservative sales projection natin. Magkano naman ang pwede nyo pong kitain pagdating po sa negosyo po ng logistics. Ito pong i-discuss ko sa inyo, yung primary business po natin, yung logistics. Yung added services po natin, ano po, may separate discussion na lamang po para dyan, ano po, mauunawaan po ninyo paano po kayo pwedeng kumita sa added services po natin at yung iba pa na maaring nadagdag na malalaman po ninyo yon pag umattend po kayo ng pre-boarding po natin. Mamaya po sa bandang dulo ng presentation na ito ay magbibigay po ako sa inyo ng very short instruction para ma-proceed yung application po ninyo. Ang conservative sales projection po natin, ibinase po natin sa volume po ng mga direct competitor po natin, especially si LBC. Si LBC po normally sa isang bayan, may isa hanggang 3 branches po yan. Sa mga syudad, sa mga cities, may 2 hanggang 5 branches po dyan si LBC normally. Ano po. At sa mga highly urbanized city, normally po, meron pong more or less 10 branches si LBC po dyan. At alam niyo po ba, ano po, kada isang branch po ni LBC per day, meron po yung average 2 to 3,000 inbound and outbound parcel per day. Ano po? Inbound, ito po yung diniscuss ko kanina sa chain, yung papunta, ano po, ng mga parcel. So, inbound po yun. Pagka po galing sa sender, inbound. Pagka po i-deliver na sa receiver, outbound na po yun. Ano po, yan po yung mga terminologies na ginagamit po natin and during the training, mas matututunan po ninyo yan. Ano po. Again po, sa isa pong LBC branches normally, may 2 to 3,000 inbound and outbound parcels per day. Plus, nandyan pa po na mga data na hindi na po natin isinama po dito. Yun pong volume ni JRS, may JNT pa, may Togo pa, may Ninja Van, may AP Cargo, may DHL, and many more. Si Flash, ano po, isa na rin po sa mga namamayagpag na rin po ngayon. May napakagandang ano po tayo dyan, ha? Good news with Flash, ano po, kung kayo po ay nakasubaybay sa amin po mga postings sa amin pong official page, ano po, and possible later on sa pre-boarding, i-discuss na lamang po namin yan sa inyo. Pero dito po muna tayo sa conservative sales projection po natin. Ano po. Ayan. So, ang atin pong feasible volume target per day is 1,000 parcel. Ano po. Dahil nandyan na yung market, kukudlit na lang tayo or kukurot na lang tayo ng market share. Ano po. And ang target natin, of course, in the future, hindi lang kumurot, kundi talagang tayo ay humakot ng mga customers na magtitiwala at magiging suki ni PhilX. Ano po. So dito muna tayo magbase sa feasible volume na 1,000 parcels per day. Pero ito pong ipapakita ko po sa inyo ano po, na mga susunod po mga figures, mas niliitan pa po muna natin para mas makita po ninyo yung potential talaga ng negosyo pong ito. Ito pong sample competition na ibibigay ko po sa inyo ay base po sa inter-region rate po natin. Ibig sabihin po ng inter-region, ano po, pagka po yung parcel ay pinadala sa inyo at papunta siya sa ibang region. So, ito po yung rate po natin. Ano, pagka po inter-region or outside your region ang punta ng parcel. Ang kita po ninyo dyan, 20%, ano po, and later on, magiging malinaw po sa inyo yung computation dahil after VAT po yan sa riders commission, ano po. So, si sender branch, ang kita nyo po dyan, pag inter-region, ang punta ng parcel, 20%. Si sender district or provincial operator, ang kita naman niya dyan ay 6%. Si regional operator naman or distribution center, ang kita naman po niya dyan ay 5%. Yung pupuntahan naman, yung receiver, kung saan i-deliver naman yung parcel, yung mga sender, yan po yung dinaanan ng papunta. Ano po? Yun naman pupuntahan na region, ano po? Magkano naman ang kita po ng mga dadaanan po dyan, the delivery chain. Si regional hub na magre-receive po ng parcel na yon, 5% ang kita niya. Si district or provincial operator, 6% po ang kita niya. And si receiver branch, 6% din po yung kita po niya. Mamaya po, ipapaliwanag po natin ano po, yung mga distribution po na yan para mas maunawaan po ninyo. So sa inter-region po natin ibinase
yun pong computation na ipapakita ko po sa inyo. Bakit po sa interregion po ako nagbase? Kasi yan po yung pinakamaliit na percentage ng profit sharing po natin. That means yung within a region, within province, mas malalaki pa po yun. So doon na lang po tayo bumase sa pinakamaliit na percentage. Mamaya papakita ko po sa inyo yung percentages ng iba't iba pong destinations. Ano po? So let's say for example, ano po, magbase po tayo sa 1 kilogram saka po sa 7 kilogram combined. Ano po? Ang computation po na ito, ang pinagbasihan po natin is what if meron pong nagpadala sa inyo ng mga parcel and 70% ng ipinadala sa inyo magagaan. 30% may kabigatan. Kasi ganun po yung average ng mga parcel na ipinapadala po dito sa industriya po natin ng small parcel delivery or express logistics. 70-30. 70% magagaan po yan, puro pouch yan normally. 30% yan po yung medyo boxes na up to bulky sizes na po yan. Ano po. So nagbase lang tayo muna dito. Ano po? What if meron po nagpadala ng 70% magagaan and 30% may kabigatan? Ano po? And ang binasi po natin ito sa 100 parcel. Ayan po. Branch operator earnings average 100 parcel. So again po, 70 pieces magaan, 30 pieces may kabigatan. Ano po? Again po yung magagaan, yan po yung kinwalify natin, yung 1 to 5 kilograms. Yan po yung karaniwan na ipinapadala sa atin. Mas marami po yun na mga ganun po ang timbangan. Ano po? And then yung 30% from 6 kilogram pataas up to 50 kilogram. Parang balikbayan boxes yung laki. Ano po? Nung mga bulky sizes. Yung iba po, mas malalaki pa doon or CBM computation na kung tawagin. Ano po? And may separate rates po tayong in-offer para po doon. Ano po? But then dito muna tayo mag-base sa 1 kilogram muna and 7 kilogram. So kung meron pong 100 inbound parcel, 70% magagaan, 30% may kabigatan, ano po, sa 20% inbound percentage. Yan po pala yung mga naliles po doon ano po sa na-mention ko kanina na after VAT and Riders Commission. Sa 90 pesos, 1 kilogram interregion rate po natin. After VAT, magiging 80.36 na lang po yun. Ang Riders Commission, again, ano po, kung maalala nyo kanina, ang komisyon ng rider na magdi-deliver, 30 pesos. Yung rider po naman na nag-pick up, doon po yung kinukuha sa pick-up fee or pick-up cost natin na 35 pesos. Kaya wala na po yun sa computation po na ito. Pero if free pick-up yung pong customer, kasi lumagpas 6 yung pinadala niya, nagkakaroon po ng kita na 5 piso per piece si rider. Kaya meron pong potential less na 5 pesos. So, from 90 pesos, ang naging neto po dyan, ano po, 45.36. Dito po kukompute ng 20%. Ano po? Dito naman sa 7 kilogram, ganun lang din po. At dito po kukompute ng 20%. So, 70 parcel at 1 kilogram interregion rate 90 pesos, 20% po noon, ito po ang kita po ninyo. Sa 30% naman na 70 kilogram, 7 kilogram, 30 pieces, ano po, ito naman po yung kita po ninyo. On an average, ano po, pwede po tayong kumita ng 3,585.78 per day ng operation po natin. In 26 days, that is a potential of 121,199.36. Again po, ibinasi po na lang natin ito dun sa 10% ng feasible target market share po natin, yung 1,000 inbound parcel. Kayang-kaya po yun eh. Pero hindi po tayo doon nagbase sa 10% na lang po noon or sa 100 inbound parcel. Gaano po ba kadali na magkaroon po ng 100 inbound parcel? Number one po, ay pag-o-offer ng atin pong VIP accounts o yung atin pong special rate sa mga online sellers. Ano po? Pero syempre, mga online seller yan, bibigyan natin sila ng target para ma-hit nila yung mga special discounts na ibinibigay po natin sa kanila. Kaya nga VIP account kung tawagin po yan. Ano po? So let's say for example, may 10 online seller na lang ano po, na kayang magpadala sa inyo ng 10 parcel on a daily basis, kayang-kaya pong ma-hit ang 100 inbound parcel. Sa 10 pa lang na online seller yon. Sa isang barangay, hindi lang 10 ang online seller dyan. Paano pa sa isang buong bayan na target market mo? At normally ngayon, ang mga online seller, hindi lang yan kaunti magpadala. Ang dami pong mga malalakas na online seller. May mga operators nga po tayo na
Sa isang customer lang, kung magpadala 700, thousands of parcels, ano po. So, mas marami sa 10, mas maganda para ma-achieve itong initial target na 100 inbound parcels, ano po. And ayan po, ano, sa mga provincial operator naman po natin, ano po, kung may bakante pa na mga areas na naghahanap tayo ng provincial operator, ano po, ang kita naman po, kung mapansin nyo kanina, ang pinakamataas ng distribution percentage po natin nandoon po sa, ayan, sa pinanggalingan na branch. Bakit po pala pinakamataas na profit share nakaalat doon sa sender branch? Kasi doon po nang galing ang karamihan po ng operational expenses. Doon po nagmula yung pouch na ginamit for packaging noon, kung gumamit ng tape, yung sticker na pinrint sa waybill, doon po nang galing yon. So nasa unang step yung pinagmumula ng operational expense ng mga parcels po natin. Kaya doon po natin inialat yung pinakamataas na percentage. Yung mga dadaanan po, wala namang gagamitin na dyan na pouch eh. Forwarding na lang po talaga yan. At yung receiver branch, ganun din po. Wala nang gagawin dyan, kundi ipapasa na lang sa rider at i-deliver po ni rider. Ayan. So balikan po natin yung kanina. Ano po? So mababa man yung percentage po nung nakatapat sa mga higher operator po natin. Pero ang ideology po kasi nito is yung multiplication. Kung mas marami naman kayong branches under you, nagmu-multiply yung potential earnings po ninyo. Kaya kahit na 6% po yun, ano po, yung nakatapat po doon sa inter-region rate po natin, ano po, pagka provincial or district operator, let's say for example na lang, meron kang 5 branch na ganun yung performance sa 100 inbound parcel kanina, ano po. So may potential earnings ka naman na 279,000 pesos. Si regional operator naman, meron pong mas mataas sa potential earnings kasi syempre buong region yung hawak niya, kung gaano kadami yung branches doon, dumadaan lahat pong sa kanya yon. Kaya mas mataas yung kanya rin pong potential earning kahit na mas mababa yung percentage na nakatapat po sa kanya. Ano po ba yung mga factors na nakakaapekto sa kita po natin? Una po, pouch size. So mas malaking pouch, mas malaki po yung charges po doon. Kaya po yung pinakita ko po kanina na sample computation, sa 1 kilogram pouch lang po tayo nagbase. Eh, hindi naman po yan puro 1 kilogram pouch. May 2 kilo dyan, may 3 kilo dyan, may 4 kilo, may 5 kilo dyan. So very conservative po talaga yung sinight example po natin na computation. Napakalaki pa po ng potential earnings na pwede po natin kitain dyan. Box size, siyempre pag naka-box yan, eh iba rin ang computation niyan. Mas mataas yan kumpara sa naka-pouch. Pag mas mabigat, mas mataas din ang shipping cost po natin. Ano po? So mas malaki ang potential earnings po natin diyan. Valuation charge, yung declared value kung tawagin. Halimbawa, nagpadala ang customer ng cellphone. Dineclare niya yung cellphone 10,000 pesos. Ano po? So meron po diyang valuation fee. Para po saan ba yung valuation fee? Para po yung sa insurance ng parcel. Na yung valuation fee po na yon, ipapasa po natin sa isang insurance company para insured yung mga parcel po natin. Ano po? But right now, we are doing also the internal insurance. Ano po? That means kung hindi naman nadadamage, wala namang claims. And normally, napakababa, very, very minimal lang po yung meron po may claims. Normally, isolated cases na mga hindi lang sinasadya mga pangyayari na nag-file ng claim ang isang customer. Pero, nonetheless, ano po, karamihan ng parcel natin, magiging successfully delivered naman yan eh, ano po, or returned, ano po. Pero yung valuation charge, nasa inyo na po yun, nasa atin na po yun, kumita na rin po kayo doon po sa valuation charge. Ito naman po yung percentages ng earnings pagdating po sa iba pong destination. So yung diniscuss ko kanina, yung inter-region. Again po, inter-region. Nagpadala sa inyo, sa region nyo, sa branch nyo. Anong province po ba kayo? Anong region kayo? Tapos saan ipapadala yung parcel? Labas pala ng region nyo, inter-region po yun. Yung po yung diniscuss sa ating sample computation kanina. Paano naman pag within region lang yung pupuntahan ng parcel? Halimbawa, ipinadala sa Bulacan, pupunta ng Nueva Ecija. So within region 3 lang siya. Ano po? Mas mataas po ang percentage ng profit sharing. Kasi nababawasan po yung layer na dadaanan po niyan. Ano po? So si sender branch, kanina 20% lang, this time 28% na. Si sender district or provincial hub, 8%. Si regional or distribution center na dinaanan, 8%.
Yung pupuntahang district or province, 8%. And sa receiver branch, 8%. Pag within province naman, mas mataas lang po. Halimbawa, ipinadala lang ah, sa Cebu, from Cebu City, papunta lang ng Minglanilla. Ano po? So within province lang yun. Si sender branch is 30%, si provincial or district hub 10%, at si receiver branch 10%. Paano naman pag within city? Nangyayari rin po ito eh. Dumadalang po itong mangyari. Ang talaga pong kalimitan na transaction na nagsisirculate po sa atin ay mga transaction na inter-region or within region. Karamihan po. Ganun po. Ano? May mga mangilan-ngilan na within province at may mga mangilan-ngilan din na within city. Pero halimbawa may within city transaction. Within your area lang. Pinadala sa branch mo, tapos yung dideliveran, taga doon lang din. Ano? Idinala lang sa logistics. May mga ganun po eh. No? Ang kita niyo po doon, 50% si city operator. Sa same day delivery naman po, ito na-mention ko kanina, ano po, na idinidiscuss din natin to kasi may napakagandang potential and benefit po sa inyo. Bakit po? Alam niyo po ba sa same day delivery, wala naman kayong trabaho ditong gagawin eh. Walang kaabalahan. Of course, may pagtutulong-tulungan tayo. Yung marketing, promotions, brand awareness, pagtulong-tulungan natin na ipakilala natin sa area through social media maaari o referral na may PhilEx na sa area at may same day delivery na tayo. Pero nonetheless, pagka may transaction na po dyan, may nag-book. Wala naman na po kayong gagawin doon kaabalahan. Kasi bakit? May nag-book, papasok sa rider app, si rider, pipick upin niya sa nag-book at dadalhin niya doon sa receiver. Wala nang trabaho din yung mga operator. Ano po? Kumbaga, sitting pretty na lang tayo doon eh. Kung tutuusin kasi sa tatlong taon na lang nangyari yung transaksyon sa nagpadala, sa rider, at sa papadalan. Pero wala man tayong kaabalahan na dyan, may kita pa rin po yung mga operator po natin. Ano po? Pandagdag po ito sa ating pong profitability. Si branch operator may 3%, si provincial operator sa transaction na yon may 2%, si regional operator sa transaction na yon may 1%. Ano po? Bakit mababa lang? Ano po? Kasi po ibinibigay natin yung mataas na percentage sa rider. Naalala nyo kanina, ang nagbibigay tayo ng promotion na up to 90% ang take home nila. Kaya may natira lang doon na 10%. So yung 6%, i-distribute pa natin sa mga operators natin. Yung remaining po doon, may distribution pa po yon sa iba pa po nating mga magiging katuwang sa mga area and for the system usage po natin and for our customer support. So sample earnings, ano po? Halimbawa, may 100 rider for same day delivery sa area nyo. Ano po? Tayo, si PhilEx, under po ninyo. And every rider, merong 10 transaction for whole day. At sabihin na po natin na, so that is a total of 1,000 same day delivery transaction within your area. Sabihin na po natin yung patak ng metro na lang, yung 50. Yung pag tinik nila, automatic yun. Sa Lalamove, ganun po, no? Kung nag-try kayo sa Lalamove, pag nag-book kayo, may patak ng metro yon, parang taxi ba, ano po. Tapos plus yung kilometrahe na tatakbuhin. So tumataas siya, depende gaano kalayo yung dideliveran. So doon na lang tayo nagbase sa patak, ano po, na 50 pesos. So that is 50,000 pesos. Ang kita po ng branch operator 3%. So that is 45,000 pesos ano po in 30 days. Opo. And ganun din po sa provincial and regional man, mas maliit man ito ano po, pero considering mas marami naman kayong branch operators under you, nagmumultiply po ang earnings po ninyo. So, paano maging branch operator or paano maging city operator? Paano mag-apply sa PhilEx para makapag-put up ako ng branch sa aking area? Kung bakante pa ang area po ninyo. Ano po? Unang qualification po natin, you must be within the same city or municipality. Unang qualification po yun na nandun kayo. Kung nasaan po yung area na gusto po ninyong kuhanin. Bakit po? Kasi po, nag-aalaw pa po tayo ng 6 months grace period for tentative setup. Ibig sabihin po, kung wala pa kayong mapupwestuhan na branch, wala pa kayong mahanapang pwesto, pwede muna kayong mag-tentative setup for as long as 6 months para makabuelo po muna kayo. So, halimbawa may negosyo kayo at pwede nyo isingit dun si PhilEx, magkaroon ng kaunting division, maglagay kayo ng konting space for PhilEx para makita na po siya dyan, malagyan po ng signage, ano po,
goods po yan for a start. Ano po. Or the least, kung kayo naman po ay walang negosyo, walang mapagpupwestuhan, baka magko-qualify po for first 6 months of your operation yung home-based setup para wala po muna kayong gagastusin. At pagtulong-tulungan po muna natin sa pamamagitan ng collaboration po ninyo sa atin pong marketing team na ma-hit po muna ninyo yung 100 inbound parcel po ninyo per day para pag nag-put up kayo ng branch, sustainable na po siya. Kasi nakita nyo naman kanina yung potential earning po doon. So kahit na 50% na lang nun eh. Kung maalala nyo kanina, that is 121,000 pesos na projected earnings po natin sa 100 inbound parcel. Ano po? Kahit na 50% na lang nun na sale ang mahit mo, that is around 60,000 pesos profit. Kung meron kang pupwestuhan na branch, irarentahan mo ng 15,000, may pasusweldohin ka na 10,000 o 15,000 na isang tao, so 30,000. Sabihin na natin yung utilities expenses mo sa 10,000 mo na ipasok, ano? So that is 40,000. Ang kinita mo naman profit, 60,000. So profit ka or neto ka ng 20,000 pesos. Sustainable, ano po. So kaya nag-aalaw pa po kami ng tentative home-based setup for as long as 6 months. Ano po. So po pwede po yun na ganun. Ano. So first qualification, tagaroon po kayo o nandun po kayo sa mismong area. Ay paano kung naunahan na ako sa area ko pero yung kabilang bayan baka hindi pa. Pwede pa rin po ninyong subukan mag-submit ng requirements later on. May mention ko po yung mga requirements at paano po mag-proceed yung application po ninyo. Pwede pa rin po kayo mag-submit. Baka naman sakali na mag-qualify pa rin po yan, tentative setup. Or kung hindi po talaga, ang option nyo lang po talaga ay makahanap ng pwestuhan nyo. Doon po sa area na gusto nyo pong kuhanin. Baka may relative kayo doon, kaibigan, na taga ron, maging partner nyo, magagamit nyo yung location niya for a start, pwede po yan. But you should be ready to find a branch location. Kasi nga po, kung magte-tentative setup muna kayo, may grace period dahil 6 months, kaya po tayo nagbigay ng grace period na 6 months para makabuelo po muna. Ano po? Para pag nag-put up kayo ng branch, sustainable. Ano po? Pero dapat po talaga makahanap ng magiging branch po ninyo. Dahil yun po ang paraan para makita po tayo at makilala sa location po ninyo. Magkaroon po kayo ng 1 or 2 on-call rider. Ito po yung mini-mention ko kanina, no? Dahil magsisimula pa lang sa isang area at lahat po na nagsimula po talaga sa unang hakbang. So sa atin po, magsisimula po yan sa the lowest volume from 0. Siyempre, nagbukas ka, wala naman agad po dyan na magpapadala eh. Not unless na may mga masumpungan ka na mag-walk-in or may ma-market ka initially na mga contacts mo na magpapadala ka agad sa unang araw ng operation mo. But normally, pag nagbukas ka dyan sa location mo ng whether branch man yan or tentative setup, dadaan po yan sa from step 1. Hanggang sa unti-unting magkaroon. So dahil magsisimula po yan sa lowest volume, on-call rider po muna ang hanapin po ninyo. Kahit po naglalala-move yan, nag-grab, nag-food panda, nag-aangkas, o ride, joyride, o kahit the rider ni Lazada, Shopee, o ni JNT, pwede po yun, walang problema po sa atin, as long as pwede sa kanila, na isabay muna nila yung parcel po ni PhilX sa area ninyo, dagdag sa pagkakakitaan po nila. So pwede pong on-call rider muna for a start at pagka dumataas yung volume nyo, at po pwede na kayong mag-exclusive, magpa-full-time ng rider, saka po kayo magpa-full-time ng rider po sa inyo. And actually, mas magiging profitable po kayo. May parameters po kami ituturo sa inyo kailan kayo pwede na mag-hire ng full-time rider po ninyo dahil mas kikita po kayo. Yan. You should be able to provide 3 wheels, multi-cab, or FB type van if needed. Pag kinakailangan na po. Kasi kakailanganin yan para sa forwarding. Lalo na pag dumami na yung parcel nyo. So again po, lahat ng naipon sa branch nyo, dadalhin nyo sa provincial hub. So para safe po yun, di mababasa. Kailangan, lalo na pag madami na, kailangan may pagsasakyan na maayos. So, since mag-start pa lang naman po, pwede pa rin yung mga tentative po na mga setup. Kung ano mang asset ang meron kayo dyan, may sedan kayo na sasakyan, may tricycle kayo dyan, SUV, hanggat kasya pa dyan, o pwedeng yan po muna yung gamitin nyo. Again po, if needed na lamang po ito. Kailangan meron po kayong mag-asikaso, tao, staff or assistant or helper. Sa una, kahit isa po muna. O kung kayo kayo nyo mag-full-time, pwedeng kayo na po muna yung maging punong abala, and kailangan nyo lang po talaga
kahit isa o dalawang on-call rider. Isa o dalawa, isang rider actually for a start, ano na, sapat na po yun eh. Pero one or two, para if in case, alam mo, magkasakit yun, o babasyan sa trabaho niya, tatamaan ka rin sa maapektuhan din yung operation mo. So maganda meron kang backup. O baka ikaw meron kang motor, pwede ka rin bumack up. Provincial or district operators qualification naman po, ano po, you must be within the capital city of your province or district. Kasi dyan po ngayon dalahan eh. Lahat ng branch na nasasakupan mo sa iyo dadalhin. So dapat nasa gitna kanila, ano po, kung may bakante pa sa mga provinces, ano po. And ipoprovide po ninyo hindi branch. Ang ipoprovide po ninyo soon, pag lumakas na, sortation area. Kung saan po yung dalahan ng mga parcel. So hindi po kailangan, hindi po necessarily branch. Pwede po yan ng mga um, parang ano lang po, studio type na area na po, pag nagdala doon, pwedeng masort na doon. O pag lumaki na, warehouse ang kakailanganin nyo po diyan na mai-provide ano po. Ganon din, can provide FB type van or light truck if needed. Pag kinakailangan na, hanggat di pa kailangan, hindi naman po problema. Ano po, i-utilize nyo po muna yung mga asset na meron po kayo. And maisingit ko lang din po pala, sa provincial district operator, even for regional operator, ano po, pwede rin ang tentative setup. Baka may area kayo dyan na maluwang-luwang. Halimbawa, yung bahay nyo, meron kayong malaking garahe na covered naman siya, ano. And kung pwedeng yun muna yung tentative sortation area nyo, pwede rin po yun, wala pong problema. As long as safe, hindi po dadagain, hindi po madudukutan, mananakawan, yun lang po yung mga primarily na kinoconsider po natin sa approval po ng mga isasubmit ko pong requirements later on nababanggitin ko po. Ang hub operator package naman po ng provincial operator ay 375,000 pesos at may cash band din po na 100,000 pesos. And ito po pagka kinakailangan na at least meron kayong mga warehouse personnel or encoders, ano po, dalawa. Pero for a start, pwede naman din pong kahit isa muna or kahit kayo po muna kung kaya nyo mag-hands-on or baka may relative kayo na makakatuwang. For regional and distribution center operators naman po, ito po yung mga qualification kung may bakante pa na area. You must be within the center of the region. Kung normally kung nasa ng Kapitolyo, yun ang the best desirable location na magiging pwesto or posisyon ng regional operator. Ano po? Kung nasaan yung sentro ng region, normally, ano po, di pala Kapitolyo, ano po, kasi ang Kapitolyo sa mga provinces pala yan. Can provide warehouse also if needed. Can provide light truck or closed van if needed, pag kinakailangan na. And the hub operator package for regional operator is a bit higher po than the city and provincial operator. It's 420,000 pesos at may security band din po na 100,000 pesos. So this is a total of 520,000. Yung kanina po is a total of 475,000 for the provincial operator. And meron po tayong Finders Rewards. Baka meron po kayong mga kakilala sa mga area na wala pang PhilX at maibahagi nyo po ang ganda ng negosyong ito, ang opportunity. So pag may na-refer po kayo sa amin and nag-proceed po yon, meron po kayong 10,000 pesos referral reward. Ang target po natin up to 2026, ano po, mahabol yung mga malalaking direct competitor po natin, especially yung pula, ano po, with close to 2,000 branches nationwide. Bakit po ganun yung target natin? Ano po? Ito po, isa pong direct competitor natin, si GRS, for 61 years of their operation. Pero ito po ay ano na, nung 2023 pa yata itong screenshot na ito kung di ako nagkakamali. So more than 60 years of operation po ni GRS. Meron po siyang 465 branches nationwide. Ano po? Pero kalat po yan. Hindi man ganun karami kumpara kay LBC, mamaya papakita ko po sa inyo. Pero ito kasi sa GRS, kalat, very strategic yung mga location po niya. Ano po? Kaya malawak yung nationwide coverage niya. And meron po siya mga 3PL or third-party logistics partners or agents ano po na katuwang din po nila ano po. So just imagine ano po, ito ay mahigit na 6 na dekada na, yan po yung dami ng branches po niya. Si LBC naman po, mahigit 7 dekada na. At nung pong kanyang 2020 annual report, meron po siyang 1,556 branches
nationwide. 2020 pa po yan. Ngayon po, nasa more or less 1,700 branches na po and continuously expanding. Nagdadagdag pa po ng branches si LBC. Pero ito naman ay 7 dekada na po. Ito po ang mabilis na nakahabol sa number 1 po na hari ng padala. Ano po? Si JNT na ngayon po ay may more than 1,000 branches na po nationwide na nagsimula lamang po dito sa Pilipinas. Ano po? Ng 2018, late 2018 pa 2019 na po nung nagsimula silang pumasok po dito. Ano po? So they're now on their 6th year or going 7th year of their operation. And compare niyo po dito sa 7 dekada na po na existing dito sa Philippines, halos mahabol na po nila. Paano po nilang nagawa yon? Through the business model of franchising. Kasi si JNT nagpa-franchise po siya. And that is the same business model na sinusundan po ni PhilX. That's why PhilX on our first year of operation, going 2nd year of operation, ayan po, nakikita niyo po sa screen, we've been awarded noong 2022 as the fastest growing express logistics company of the year. Bakit po tayo na-awardan? Because right now, PhilX has more than 300 branch operators nationwide. Naging mas aggressive pa yung growth po natin kumpara doon po sa mabilis na humabol doon po sa atin pong direct competitor na si LBC, which is si JNT. Ano po? So mas mabilis po tayo ng bahagya sa naging expansion that time po ni JNT kumpara sa unang 2 taon ng operation po niya. Ganun po naging ka-aggressive ang JNT at mas naging aggressive pa po si PhilX. 2023, again po, once more, PhilX have been awarded by the ASEAN Excellence Achievers Awards as an outstanding logistics company of the year. So yan pong mga milestones po na yan. Patunay po yan na ang PhilX po ay papunta sa kanya pong target goals, visions na makahabol at ma-recognize din soon sa Philippines as one of the top logistics company in small parcel or express delivery. So sa mga gusto po magpunta pala ng branch, ano po, ganyan po yung mga itsura po niyan. Ano po, later on na lang siguro, di-discuss po namin sa pre-boarding, saka yung mga added services na hindi ko na po naisama dito kasi I'm very sure na sa dami po ng mga naka-line up, may mga nadagdag uling mga bago. So maka-attend po kayo ng atin pong pre-boarding. Ano po. And napakaganda ng market po natin dahil po ang logistics ay tuloy-tuloy po yan sa pag-angat sa kanyang demand dahil lagi pong kasabay po niyan ang nakailangan po tayo na masuportahan natin yung pag-angat ng e-commerce. Yung e-commerce habang umaangat po yan, tumataas lalo ang mga transactions, ang mga deliveries, ang pangangailangan sa logistics, kaya patuloy din ang magiging pagtaas ng demand pagdating po sa logistics. Pero, ganun pa man, ano po, ay hindi po magiging madali ang journey po na ito. Kaya po na ipakita ko po sa inyo kanina, yun pong dami ng branches ng mga direct competitor po natin. Ito pong mga ito ng mga nagsisimula po yan, ano po, hindi naman po ko din kaagad yan na kilala at pumutok. It took them decades bago po sila pumutok or nakilala or naging very profitable sa market po. And even our direct competitor na si JNT, nung nagsisimula po siya, mabilis man yung naging progress ng growth niya, pero sa likod po ng bilis ng growth po na yan, ay ang reality na dumaan po talaga yan sa building stage. According to studies, ayan po, made by University Technical Malaysia, Melaka, JNT Express, during its first 2 years of their operation in Jakarta, Indonesia, the company already invested worth 440 million US dollar and they needed to sell more shares or raise funds of another 18 million. Ito po ay papakita ng data po sa inyo na sa industriya po na ito may dadaanan po ito na stage of growth and development. And si PhilX po nasa 3 taon ng operation po nito. Papasok po sa 4th year of operation. So yung mga direct competitor po natin up to now na ito pong number 1 na mabilis na humabol
up to now po, they are still in the stage of growing. Nagpapalaki pa rin po sila and they are continuously infusing funds. Ano po? Pero sa ngayon po ay nakikita naman natin kung gaano na sila tinatangkilik ng tao and they're very profitable. Ano po? Kaya po ganito kalaki ang naging puhunan, inilabas na pera ng JNT nung nagsisimula po siya. Kasi ito para ma-realize po ninyo, no? Kung na-observe niyo po sa area niyo, noong mga way back 2020, ano po, before pandemic, 2019, nung nagsimula po si JNT, nagkuha agad siya ng mga malalaking at magaganda mga pwesto. Pantapat talaga kay LBC. Fully air condition, ang ganda. Hindi lang isang staff ang makikita mo doon. May dalawa, may tatlo, may apat, may lima. Pero nilalangaw siya. Walang customer. Ang lamig ng surrounding kung magpapadala ka sa kanya. Bakit? Hindi pa siya tinatangkilik. Pero in-embrace po nila yung stage po na yon. Just imagine po, no, walang parcel o kakaunti ang parcel pero ang taas ng operational expenses. So nakita na po namin yan ano po, na nagsisimula po si JNT. That's why we decided po no, na hindi muna gawing mandatory sa mga operators ni PhilX na mag-put up agad ng branch. Pwede kayong mag-tentative setup muna. Kasi gusto po muna namin na maiwasan ninyo ito pong stage, yung pong stage na dinaanan ni JNT nung nagsisimula po siya, na kung saan nangailangan talaga siya ng magpalabas ng pera para lang masustain niya yung operation kasi nagpwesto agad siya ng mga branches. So, pagtulong-tulungan muna natin. Kung meron kayong magagamit na pwesto, mas maganda po yan. Ano po? Kung wala pa, pwede muna ang tentative home base set up for the meantime. I-hit muna natin yung pinakita ko kanina na initial 100 inbound targets, magkaroon ng profitability para pag nag-put up kayo ng branch, magkaroon po ng sustainability. Pero ito po ay pinapakita namin kasi this is the reality na dinaanan ng mga direct competitor po natin bago pa man yung tagumpay na nakikita po natin ngayon sa kanila. Na dapat po nating maunawaan na as part of the pioneering stage, kasama po kayo sa mga pioneer operator, yan po yung dinadaanan po natin ngayon. Pero nagko-cost cutting po tayo for you to sustain para maging efficient. Ano po, at the same time, mapagtulong-tulungan natin na makarating po tayo doon po sa mga naabot na ng mga direct competitor po natin at ang privilege ng mga pioneer operator po natin dahil kasama namin kayo sa stage na ito, ang number one privilege po ninyo is yung lifetime opportunity, lifetime engagement with PhilX na maaaring later on mawala po yan sa mga susunod. Lalo na pag-establish na si PhilX, pwede na namin tanggalin yan sa mga bagong papasok. But sa mga naunang operator, kasama po kayo na nanonood po nito, ay lifetime na po yung engagement po ninyo bilang sukli dahil sa pagsama nyo sa amin during this building stage po natin. Hindi lamang po yan, ano po, even Flash Express, ayan po, no? Founded in 2017 in Thailand by Mr. Komsan Lee. Ano, no? Makikita niyo po dito, Flash Express already cost more than $1 billion in their operation. Actually, ito pong si Komsan Lee, ayan o, muntik pa yung magpakamatay that he thought of committing suicide. Ganun po yung matinding pinagdaanan ng logistics company po na sinimulan po niya. But right now, nasaan naman si Flash? Ano po, makikita natin na mamayagpag na rin. And sa Thailand, doon po yung nag-originate. Kung kayo pinapunta doon, mabibisita, makikita nyo dominated nila yung market sa Thailand. Very successful at papunta pa sa mas marami pang tagumpay. Pero hindi naging smooth yung pagsisimula po nila. So kung kayo po ay maging interesado na maging operator po ni PhilX dyan po sa inyong area, kung bakante pa po ang area po ninyo, ano po, balikan nyo lamang po yung page kung saan po kayo nag-inquire, sa page kung saan saan po ninyo nakuha ang link po na ito para po ma-set po nila kayo ng meeting, live Zoom meeting sa atin pong mga in charge for your application. Yun po yung tinatawag natin na pre-boarding. And doon po ay may i-discuss pa po sila sa inyo na mga added services na for sure mga nadagdag po tayong added services, yung proseso ng application po ninyo kung papaano at para malaman po ninyo kung bakante pa po ang area po ninyo. So hopefully, looking forward na maging bahagi po kayo ng PhilX at makasama po namin kayo sa journey po na ito at maging matagumpay sa larangan po ng logistics. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo and looking forward po sa mga susunod po natin na engagement or Zoom meeting. Mag-ingat po kayo and have a good evening, have a good day. Anong oras man po ninyo nakapanood ang presentation po nito. Salamat po.